Ako si Mina at ang sasabihin ko sa iyo ay higit pa sa isang kwento. Ito ang katotohanan. Isang katotohanang nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Ang isang tila ordinaryong sandali ay nagiging hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nadulas ako sa mundong ito sa kawalan at pagkatapos, nakita ko ang liwanag. Hindi ito ang malamig na liwanag ng isang ospital, kundi isang purong liwanag na bumabalot sa akin ng init at kapayapaan. At sa liwanag na iyon, nakita ko siya, ang Panginoong Hesus, na may kaluwalhatiang hindi masasabi. Tumingin siya sa akin at alam kong tinawag ako sa isang bagay na mas malaki. Pero bago ko naintindihan, pinakita niya sa akin. Bumuhos ang mga imahe sa aking isipan, mga palatandaan, propesiya, mga bagay na darating. Nakita ko ang marka ng hayop, nakita kung paano nagbago ang mundo, nakita ang sangkatauhan na nahuli sa isang ipo-ipo ng teknolohiya at pagkawasak. Alam ko ang totoo at babalik ako para sabihin sa iyo. Ako ang pinakamasakit na pasyente sa ward. Malubhang nasugatan ang katawan ko pagkahulog mula sa mataas na lugar, tumama ang ulo ko sa malaking matigas na bato. Sinabi ng mga doktor na ang aking bungo at utak ay lubhang naapektuhan at ang aking pagkakataon na mabuhay ay maliit. Sa bawat araw na dumaan sa ospital, ako ay isang hindi gumagalaw na katawan sa kama ng ospital, nakatingala sa puting kisame, nakikinig sa tuloy-tuloy na tunog ng mga medikal na makina. Pero ngayon, may kakaiba. Biglang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Ang beep, beep ay tumagal ng mahabang panahon. Pagkatapos ay ganap na tumigil. Nawala ang sakit na nararamdaman, napalitan ng hindi kapani-paniwalang ginhawa. Wala na ako sa hospital bed. Nakalutang ako, nakatingin sa aking katawan, isang nakakatakot na tanawin. Ang mga doktor at nurse ay sumugod sa silid, sinusubukang hilahin ako mula sa bingit ng kamatayan. Pero nasa ibang lugar ako. Isang patlang ng nakasisilaw na liwanag ang bumungad sa aking mga mata. Hindi ito nasusunog, ngunit nagpapainit lamang. Naramdaman ko ang sarili kong inaanod, bahagya, parang balahibo sa simoy ng hangin. Biglang lumitaw ang mga pamilyar na imahe. Pagkabata, magagandang alaala na akala ko ay nakalimutan ko na. Nakikita ko ang aking mga lolo't lola na matagal nang umalis sa mundong ito. Ngumiti sila sa akin, puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata. Naglakad ako sa isang malabo na landas, hinabi mula sa mainit na mga alaala. Sa magkabilang gilid ng kalsada, nakalatag ang malalawak na luntiang bukirin tulad ng mga araw noong bata pa ako na dinadala ako ng aking lolo't lola sa paglalakad sa mga ginintuang hapon. Narinig ko ang kanyang pagtawa, umaalingaw-ngaw na parang kampanang tumutunog sa malawak na kalawakan. Nakita ko ang imahe ng kanyang nakaupo sa balkonahe. Ang kanyang manipis na mga kamay ay maingat na nagniniting ng lana habang ako ay nakahiga sa kanyang kandungan nakikinig sa mga lumang fairy tale. Umaalingasaw ang amoy ng usok sa kusina, dala ang lasa ng mga pagkaing minsan niyang niluto. Ang lasa ng pag-ibig ng mga alaala na hindi maalis-alis. Habang papasok ka pa sa lagusan, nagiging mas maliwanag at mas mainit ang liwanag. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa isang lugar na dati kong alam, ngunit nakalimutan ko na. Ang mga alaalang iyon ay hindi lamang mga imahe, kundi pati na rin ang mga damdaming totoong-totoo na halos mahawakan ko ang mga ito. Hindi na ako isang kaluluwang umaanod, ngunit isang bata na nakahawak sa mga kamay ng aking lolo't lola, naglalakad sa isang landas na puno ng mga yapak ng nakaraan. Biglang lumitaw ang maliliit na engkanto, lumilipad sa paligid ko na parang mga batik ng purong liwanag sa gitna ng mahiwagang ambon. Ang kanilang malinaw na mga pakpak ay kumikislap na parang mga tipak ng kristal na sumasalamin sa mahiwagang liwanag. Marahan silang ngumiti at kumaaway, inaanyayahan akong sumulong. Sumunod ako at bago ko binuksan ang isang magandang hardin. Namumukadkad ang mga kakaibang bulaklak na naglalabas ng halimuyak na hindi pa nakikita sa mundo. Ang maliliit na batis ay bumubulusok sa mga batong kumikinang na parang mga hiyas na sumasalamin sa makulay na kalangitan na hindi kabilang sa anumang pagsikat ng araw na nakilala ko. Marahan ang ihip ng hangin na parang oyayi, dala nito ang malamyos na tunog ng libo-libong tumutunog na gitara. Nadama ko ang ganap na kapayapaan, isang malalim na katahimikan na hindi ko pa nararanasan sa mundo. Naisip ko, marahil ito ay langit. Pagkatapos, siya ay nagpakita.
Isang maringal na figura na nagliliwanag na kasing liwanag ng libu-libong araw na nagkakaisa. Si Jesus iyon. Nakasuot siya ng purong puting damit. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay hindi mabagsik ngunit mainit at banayad na parang yakap na yumakap sa buong sansinukob. Ang kanyang mga mata ay malalim na tila naglalaman ng langit at karagatan na sumasalamin sa lahat ng sakit, saya, takot at pag-asa ng sangkatauhan. Nakabuka ang kanyang mga kamay na may natitira pa ring mga lumang sugat, bakas ng sakripisyo. Nang walang sabi-sabi, alam kong nakita niya ang lahat ng sakit, paghihirap at panghihinayang sa aking puso. Iniyuko ko ang aking ulo sa kanya, pakiramdam ko ay magalang at maliit tulad ng isang butil ng buhangin sa malawak na disyerto. Hindi na niya kailangang magbitaw ng salita, ngunit ang bawat panginginig ng boses sa kalawakan ay nakaukit sa aking isipan na parang isang sagradong mensahe. Mina, umalingaw-ngaw ang kanyang boses, malakas ngunit banayad, parang kulog na umaalingaw-ngaw sa malalayong taluktok ng bundok, ngunit banayad na parang simoy ng hangin sa walang katapusang karagatan. Malapit mo nang makita kung ano ang gusto kong ibahagi mo sa sangkatauhan. Ito ang iyong misyon. Naramdaman ko ang isang invisible wave na tumataas sa puso ko. Hindi ito takot, ngunit isang malinaw na pagkaunawa na ang aking paglalakbay ay higit pa sa isang malapit kamatayang karanasan. Ito ay isang panawagan, isang mamabigat na gawain na dapat kong balikatin sa aking pagbabalik sa lupa. At pagkatapos, habang lumilipat ang liwanag sa paligid ko, nababasag na parang napunit na salamin, ang aking masasaksihan ay magpakailanman na magbabago sa paraan ng pagtingin ko sa mundo. Ngunit pagkatapos, nagbago ang kapaligiran. Ang lahat ay naging mas mabigat, ang langit ay naging kulay abo at ang mga hangin ay bumulong ng isang babala. Nagpakita siya sa tabi ko, si Jesus, na may maringal ngunit tahimik na hitsura. Malalim ang kanyang mga mata, may dalang seryosong mensahe. Mina, parang umaalingaw-ngaw ang boses niya sa kaibuturan ng aking kaluluwa, ang makikita mo ay isang mahalagang mensahe para sa sangkatauhan. Dapat mong tandaan at ibahagi ito. Tumingin ako sa paligid at ang mundo bago ang aking mga mata ay nagbago, isang ganap na naiibang pananaw ang nagbukas. Iyon ang hinaharap, kung saan ang marka ng hayop ay hindi na isang alamat, ngunit naging isang nakakatakot na katotohanan. Paglabas ko sa magaan na lagusan, hindi ako nakaimik sa napakagandang tanawin na nasa harapan ko. Ang kalangitan ay napakatalino sa walang uliran na mga kulay. Ang bawat ulap ay tila hinabi mula sa purong ginintuang liwanag. Ang mga bundok sa di kalayuan ay kumikinang na parang mga diamante. At ang mga paikot-ikot na ilog ay naglalabas ng mahiwagang liwanag na parang sila mismo ang nagdadala ng sinaunang buhay at kaalaman sa kanilang sarili. Ngunit pagkatapos, nagbago ang kapaligiran. Malakas na yumanig ang lupa na para bang isang hindi nakikitang puwersa ang gumising sa buong planeta. Malaking bitak ang nakaunat, nilalamon lahat ng nasa daanan nila. Ang mga skyscraper ay gumuho at gumuho na parang mga domino na walang iniwan na bakas ng buhay. Sa di kalayuan, umuungal ang karagatan, lumiligid ang mga alon ng tsunami na daan-daang metro ang taas, na tinatangay ang buong baybaying lungsod sa malalim na tubig. Umalingaw-ngaw ang mga hiyawan sa lahat ng dako, umalingaw-ngaw ang mga sirena, ngunit nawalan ng pag-asa bago ang galit ng kalikasan. Sa kalangitan, ang kidlat ay nagkuros na parang mga hiwa sa kurtina sa gabi, na nagbibigay liwanag sa isang mundong nawasak. Ang eksenang nasa harapan ko ay hindi pantasya kundi realidad. Isang madilim na kinabukasan ang naghihintay sa sangkatauhan. Ang pandaigdigang ekonomiya ay nahulog sa kailaliman, ang mga pamilihan sa pananalapi ay bumagsak at ang dating malakas na mga pera ngayon ay naging walang halaga. Ang mga bangko ay bumagsak ng maramihan. Ang mga negosyo ay nabangkarote, milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho at lahat ng kanilang mga ari-arian sa isang kisap mata. Sa mga lansangan, mahahabang pila ng mga tao ang nakapila na naghihintay na tanggapin ang bawat piraso ng relief bread. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata. Ang taggutom ay sumiklab na iniwan ang dating maunlad na mga lungsod na naging tahimik na mga multo sa isang hindi pa nagagawang krisis. Ang mga salungatan sa politika ay mabilis na nauwi sa malawakang digmaan.
Ang mga bansa ay hindi na matatag na mga entidad ngunit nagiging madugong mga larangan ng digmaan kung saan ang kasakiman sa kapangyarihan at desperasyon ay nagtutulak sa mga tao sa isang spiral ng pagkawasak. Dati ang mataong mga lungsod ay naging mga durog na bato, ang mga lansangan ay natatakpan ng abo at hindi kilalang mga katawawan. Walang katapusang umalingaw-ngaw ang putok ng baril, pinatag ng mga airstrikes ang lahat ng nasa daanan nila. Ang kalangitan sa gabi ay naliwanagan ng mga pagsabog, usok at apoy na umiikot na nagiging impyerno ang lupa. Sa ilalim ng lupa, ang mga nakaligtas ay nagtago sa madilim na mga cellar, nakakapit sa bawat patak ng tubig at bawat natitirang piraso ng pagkain. Ang lipunan ay nahuhulog sa kaguluhan, ang mga batas ay nagiging walang kabuluhan. Laganap ang karahasan at pagnanakaw, tinatalikuran ng mga tao ang isa't isa para lang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang mga dating makapangyarihang pamahalaan ay bumagsak na nagbigay daan sa walang mukha na mga puwersa na bumangon upang mamuno ng may takot at kalupitan. Wala nang ligtas na lugar, walang mapagkakatiwalaan. Ang mundo ay isang walang katapusang larangan ng digmaan kung saan tinatapakan ng malalakas ang mahihina upang mabuhay. Tumingin sa akin si Jesus, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng parehong awa at mahigpit na babala. Ang lahat ng nakikita mo ay hindi nagkataon. Anya, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw na parang tahimik na kulog sa aking isipan. Ito ang mga huling link ng isang mas malaking plano, isang paghahanda para sa pagtaas ng isang bagong pandaigdigang kaayusan. Biglang nagbago ang eksena, ang lahat ng kaguluhan ay tila humupa na nagbigay daan sa isang kakaibang bagong kaayusan. Nakikita ko ang isang puwersa na nagmamanipula sa lahat. Isang hindi nakikitang kamay na humihila sa mga kwerdas ng kapangyarihan sa mundo. Pagkatapos ay lumitaw ang isang figura mula sa kadiliman, isang kakaibang kaakit-akit na tao na may boses na maaaring makapagpapaniwala kahit na ang mga pinakadesperadong tao. Puno ng awtoridad ang kanyang mukha, ang kanyang matatalas na mata ay tila tumatagos sa bawat iniisip. Hindi siya nang hikayat o nagbanta, ngunit ang bawat salitang binigkas niya ay parang propesiya na nagtatanim sa puso ng mga tao ng bulag na paniniwala na siya ang tagapagligtas. Ang mga gobyerno, bangko at malalaking institusyong pampinansyal ay yumuyuko lahat sa kanya. Ang mga higanting korporasyon ay nag-alok ng kanilang mga mapagkukunan nang walang isang salita ng protesta. Ang mundong nilalamon ng kaguluhan ngayon ay unti-unting sinusunod ang ayos na kanyang nilikha. Hindi lang niya kontrolado ang ekonomiya, kundi kinokontrol din niya ang paniniwala, kontrolado ang pag-asa, kontrolin ang isip ng tao, pero nararamdaman kong may hindi tama. Sa ilalim ng kanyang nakakumbinsi na hitsura ay isang kadiliman ang pumasok, isang puwersang mas nakakatakot kaysa sa anumang tsunami o lindol na aking nasaksihan. Alam ko, hindi ito kaligtasan. Ito ang simula ng panibagong bangungot. Ang susunod na senaryo ay nagpapakita na ang teknolohiya ay gaganap ng isang pangunahing papel sa bagong pandaigdigang sistema. Wala na ang cash. Ang mga banknotes at mga barya na umikot sa loob ng maraming siglo ay isa na lamang nawawalang alaala. Sa halip, ang lahat ng mga transaksyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang global na digital currency system, kung saan ang bawat currency ay umiiral lamang sa naka-encrypt na anyo sa loob ng isang hindi nakikitang network ng mga control. Walang makakabili o makakapagbenta ng hindi dumaan sa sistemang ito. Ang bawat transaksyon, bawat paglipat ng pera ay malapit na sinusubaybayan. Ang isang pindutan mula sa sentro ng kapangyarihan ay maaaring mag-freeze ng mga ari-arian ng sinuman. Nagawing wala ang mga ito mula sa isang mamamayang may ganap na karapatan sa wala sa isang kisap mata. Sa kalye, pinapalitan ng mga biometric scanner ang mga wallet. Ang bawat tao ay dapat gumamit ng mga fingerprint, iris scan o kahit na mga chip na itinanim sa ilalim ng balat upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Sino ang hindi sumusunod? Hindi sila makabili ng pagkain, hindi makarenta ng bahay, hindi makalipat. Isang daigdig kung saan ang mga tao ay nakagapos ng di nakikitang mga numero, isang gintong kulungan kung saan walang matatakasan. Ang mga biometric system ay nagiging mandatoryo para sa pagbili all-in-one access sa nasang mga mahahalagang serbisyo. Ang bawat transaction ngayon ay hindi na nangangailangan ng cash o credit card,
ngunit ganap na nakasalalay sa mga fingerprint, iris scan o chips na itinanim sa ilalim ng balat. Lumilitaw ang mga scanner sa lahat ng dako mula sa mga supermarket, gasolinahan hanggang sa mga pampublikong ahensya. Kung walang wastong biometric na impormasyon, aalisin ang mga tao sa system na magiging anonymous sa digital world. Sa mga lansangan, ang mga taong walang access sa sistemang ito ay gumagala sa kawalan ng pag-asa, hindi kasama sa lipunan. Ang mga hindi tumatanggap ng bagong sistema ay itinuturing na isang panganib, ay mahigpit na sinusubaybayan at tinatanggihan ng mga serbisyong medikal, pagkain at maging ang karapatang maglakbay. Isang mundo kung saan pinipilit ng mga tao na ipagpalit ang personal na kalayaan para sa kaginhawahan at seguridad. Ngunit ang presyo ay ganap na kontrol sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ang sistema ng panlipunang kredito ay naging pinakapangunahing kasangkapan para sa pagsubaybay at pagkontrol sa mga tao. Ang bawat individual ay sinusubaybayan para sa bawat aksyon, bawat salita at bawat desisyon. Tinutukoy ng hindi nakikitang marka ang kanilang katayuan sa lipunan. Kung sino ang may access sa pagkain, kung sino ang nagpapagamot, kung sino ang karapat-dapat sa edukasyon. Ang pagpuna sa autoridad, isang aksyon na nabigong sumunod sa mga itinatag na pamantayan, o kahit na isang relasyon sa isang taong may mababang marka ay maaaring maging sanhi ng pagbaba sa isang tao sa pinakamababang antas. Ang bigdayan kami, mababang marka ng kredito ay nagiging outcast, hindi makapag-apply para sa isang trabaho, umupa ng bahay, bumili ng tiket sa tren o kahit na pumasok sa isang grocery store. Sila ay nakahiwalay, inalis sa buhay panlipunan, pinilit na mamuhay sa mga gilid tulad ng hindi nakikitang mga multo sa modernong mundo. Ang sistemang ito ay hindi lamang kumokontrol sa mga material na bagay, kundi minamanipula rin ang sikolohiya na pinipilit ang mga tao na mamuhay sa patuloy na takot na ang kaunting pagkakamali ay maaaring itulak sila sa kawalan ng pag-asa ng walang paraan. Sa una, ang lahat ng ito ay na-promote bilang isang solusyon sa pagiging patas at kaligtasan. Ngunit ipinakita sa akin ni Jesus ang isang nakatagong katotohanan. Ito ang unang hakbang sa pag-akay sa mga tao na tanggapin ang marka ng hayop. Nanginginig ako habang nasasaksihan ang eksena sa harapan ko. Ang walang katapusang mga linya ng mga tao ay matiyagang naghihintay sa katahimikan upang magkaroon ng isang maliit na aparato na nakatanim sa kanilang mga bisig. Sa mga higanting electronic billboard, patuloy na nagbo-broadcast ang mga mensahe. Dito magsisimula ang iyong kinabukasan. Ganap na kaligtasan, wala ng takot. Blanko at walang ekspresyon ang mga mukha ng mga taong nakapila para silang kinokontrol ng hindi nakikitang puwersa. Ang mga kawani na nakasuot ng puting uniforme ay nakatayo sa likod ng mga reception counter na nagtuturo sa bawat tao na ilagay ang kanilang mga kamay sa scanner. Ang isang maliit na aparato ay pinindot laban sa balat na sinamahan ng isang flash ng malamig na liwanag. Tapos na, bahagi ka na ngayon ng sistema. Ang isang matamis na boses ang umaling-aw-aw, ngunit nakaramdam na lang ako ng panginginig. May nakita akong nag-aalangan na tao, puno ng takot ang mga mata niya. Napaatras siya, sinubukang tumakas. Ngunit kaagad, lumitaw ang dalawang sundalo, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso. Walang nagsalita laban dito. Ang karamihan ng tao ay patuloy na sumulong tulad ng mga makinang walang isip. Sa una, ang lahat ng ito ay itinataguyod bilang isang solusyon na nagdudulot ng katarungan at kaligtasan. Ang mga matingkad na patalastas ay kumikislap sa higanting mga screen na nagpapakita ng mga larawan ng masasayang pamilya at nagtatawanan ng mga bata sa isang mundong wala ng pagnanakaw at wala ng kawalang katarungan. Sinasabi nila na ang aparato ay ang susi sa isang bagong panahon, isang mundo na walang pera, walang pandaraya, kung saan ang lahat ay pantay-pantay bago ang sistema. Ngunit ipinakita sa akin ni Jesus ang isang nakatagong katotohanan. Sa likod ng kaakit-akit ay namamalagi ang isang hindi nakikitang web ng control. Ang maliliit na kagamitang iyon ay hindi lamang isang paraan ng pagbabayad o pagkakakilanlan, ngunit mga tikala na nagbubuklod sa kaluluwa ng tao. Kapag nakadikit na sa sistema, wala na silang kontrol sa sarili nilang buhay. Ang bawat pag-iisip, bawat kilos, maging ang bawat emosyon ay sinusubaybayan at sinusuri. Ang mga lumalaban
Ang mga maglakas loob na magtanong ay aalisin sa lipunan. Nakikita ko ang mga taong dating nasa kanilang mga kamay ang lahat para lamang sa isang maliit na aksyon, isang maling salita, isang panandaliang pagdududa na parusahan ng sistema. Ang kanilang mga account ay nagyelo, hindi sila pinagkaitan ng pag-access sa pagkain, tubig at gamot. Naging hindi nakikitang mga tao, gumagala sa gitna ng walang emosyong pulutong, nanghihingi ng kapirasong tinapay ngunit walang nangahas na tumulong sa takot na maparusahan. Ang mga tumatanggi sa implant ay agad na binansagan bilang mga reaksyonaryo, disidente at isang panganib sa lipunan. Ang mga ito ay stigmatized ng media na may label na may mga pangalan tulad ng destructors of order, anti-progress, mapanganib na mga tao na kailangang maalis. Ang kanilang mga larawan ay malawak na ipinamahagi na nagbabala sa mga tao na huwag makipag-ugnayan o tumulong. Ang mga poster ay lumitaw sa mga lansangan na may malamig na mga salita. Ang pagkabigong makipagtulungan ay pagtataksil. Ang mga sumasalungat ay parurusahan. Nakita ko ang mga grupo ng mga tao na hinihila palabas ng linya, itinali at isinasama sa mga liblib na lugar. Sila ay binugbog, inalis ang lahat ng mayroon sila, itinulak sa gilid ng lipunan bilang mga taong nawalan ng lahat ng halaga. Hindi sila makabili ng pagkain, hindi makarenta ng bahay, hindi makatapak sa ospital o paaralan. Mga multo lang silang gumagala na naninirahan sa mga guho ng mundong dating kinabibilangan nila. Tinalikuran na sila ng mga taong dating kapitbahay, kaibigan at kasamahan. Ang mga maglakas loob na tumulong o kumupkop sa kanila ay magdaranas din ng parehong kapalaran. Ang isang hindi nakikitang takot ay sumasaklaw na ginagawang mga tao na yumuko ang kanilang mga ulo at tumatanggap, hindi matapang na magtanong, hindi matapang na tumutol. Napakataas na ngayon ng presyo ng kalayaan. Napakaraming tao ang gugustuhin itong ipagpalit upang mamuhay sa huwad na kapayapaan. Ngunit kahit sa malalim na kadiliman na iyon, mayroon pa ring maliit na apoy na hindi pa naaalis. Ipinakita sa akin ni Jesus ang isang grupo ng mga tao, isang maliit na grupo sa isang madilim na dagat na nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Hindi sila nagpapasakop sa sistema, hindi yumuyuko sa mga pagbabanta at hindi tinatanggap ang pagpapalit ng kanilang mga kaluluwa para sa maling seguridad. Pinili ng mga tapat na mananampalataya na mamuhay sa kadiliman ng mundo, ngunit hindi dahil sa takot sila, kundi dahil pinoprotektahan nila ang isa't isa. Tahimik silang kumilos, umaasa sa isa't isa, pinagsasaluhan ang bawat piraso ng tinapay at bawat patak ng tubig na makikita nila. Sa mamasa-masa na mga cellar, sa gitna ng makakapal na kagubatan, lumuhod sila at nanalangin. Sa gitna ng walang humpay na pagtugis ng mga autoridad, sa gitna ng mga wanted na poster, nag-alay pa rin sila ng papuri sa Diyos. Nakita ko ang mga kamay na magkahawak kamay sa kadiliman, mga panalangin pabulong ngunit makapangyarihan. Hindi sila natatakot dahil sa kanilang mga puso ay hindi kawalan ng pag-asa kundi pananampalataya. Hindi sila nag-iisa dahil binabantayan pa rin sila ng Diyos. Kahit na ang mundo ay nakatalikod, pinananatili pa rin nila ang liwanag ng pananampalataya tulad ng mga kumikislap na ilaw sa kalagitnaan ng gabi ngunit hindi namamatay. Ngunit pagkatapos biglang nagliwanag ang langit, lumitaw ang isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa araw, hindi nasusunog, hindi nakasisilaw, ngunit nagdudulot ng ganap na init at kapayapaan. Nakita ko ang mga ulap na napunit sa kalangitan na nagbukas ng isang higanting portal mula sa langit. At doon, sa gitna ng maluwalhating kaluwalhatian, bumalik si Jesus. Hindi na siya ang tahimik na figura sa mga pangitain na nakita ko noon. Siya ay nagpakita sa dalisay na liwanag, nakasuot ng puting damit na mas maliwanag kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Sa likod niya, 10,000 mga anghel ang nagliliwanag ng aura. Ang kanilang higanting mga pakpak ay tumatakip sa kalangitan ng isang sagradong gintong liwanag. Ang musika ay umaaling-aungaw mula sa langit, umaaling-aungaw na parang kulog ngunit malumanay tulad ng isang uyayi ng kaligtasan. Ang halimaw ay nagpakawala ng matinis na pagsirit, nagpupumiglas, nagalit nang makita ang kapangyarihan nito na nawawala. Ngunit sa harap ng maluwalhating liwanag ng Diyos, ito ay unti-unting naglaho, natutunaw sa kawalan tulad ng isang masamang ilusyon na hindi kailanman umiral.
Ang di nakikitang mga tanikala na nagbubuklod sa mga tao ay naputol, ang mga screen ng pagsubaybay ay gumuho, ang mga istruktura ng mga sistema ng kontrol ay dinudurog sa ilalim ng kanyang liwanag. Yaong mga dating nakayuko sa harap ng dilim ngayon ay lumuhod, nanginginig. Yaong mga inapi at tinugis ay sinusuportahan na ngayon ng banal na kamay. Nakita ko ang matatapat na mananampalataya na nakatingala, tumulo ang mga luha sa kanilang mga pisngi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagalakan. Dumating na ang Panginoon at dumating na ang hustisya sa lupa. Hindi na ako nanginginig. Nadama ko ang isang walang katulad na kapayapaan, isang ganap na kaligtasan. At alam ko, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang kanyang liwanag ay hindi lamang nag-aalis ng kadiliman, ngunit nagpapanumbalik din ng lahat ng nawala. Naramdaman ko ang isang malakas na hatak na humihila sa akin, para bang hinihiwa ang kaluluwa ko sa pagitan ng dalawang mundo. Bawat imahe, bawat tunog ay nagsimulang maglaho, na para bang unti-unting sumasara ang isang hindi nakikitang kurtina sa aking paningin. Nakita kong naglaho ang liwanag sa aking paligid, nagbigay daan sa isang malambot na kadiliman, hindi nakakatakot ngunit may pakiramdam ng distansya. Si Jesus ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Nakita mo na ang kailangan mong makita, ngayon ay oras na para bumalik ka. Aniya, ang kanyang tinig ay umaaling-aungaw tulad ng tunog ng 1,000 tansong kampana sa buong kalangitan. Gusto kong magtagal, gustong magpatuloy na nakatayo sa ilalim ng kanyang walang hanggang liwanag, ngunit isang di nakikitang puwersa ang humila sa akin pabalik. Naramdaman ko ang aking sarili na bumagsak, hindi na lumilipad ng malumanay, ngunit nagmamadali sa mga guhit ng liwanag, sa mga layer ng hindi kilalang espasyo. Tulad ng isang sinulid na hinihila ng malakas patungo sa pinanggalingan, tumagos ako sa kadiliman sa pamamagitan ng sarili kong pag-iral. Pagkatapos, isang sabog ng malamig na hangin ang pumasok sa aking baga. Isang matinding kirot ang dumaloy sa aking katawan. Umubo ako ng malakas, iminulat ko ang aking mga mata at sa harapan ko ay ang puting kisame ng ospital. Umalingaungaw mula sa malayo ang pamilyar na tunog ng makinarya, nagmamadaling yabag at mga tawag ng aking pangalan. Nakabalik na ako. Mabilis ang paghinga ko, ang bilis ng tibok ng puso ko na para bang kagigising lang mula sa pagkamatay. Bumaba ang tingin ko sa mga kamay ko, ako pa rin, ito pa rin ang katawan. Pero alam kong hindi na ako ang parehong tao. Sinubukan kong umupo, ang bigat pa rin ng katawan ko, pero mas alerto ang isip ko kaysa dati. Alam kong hindi ko kayang manahimik. Ang aking nasaksihan ay hindi lamang isang panaginip o ilusyon, kundi isang mensahe, isang babala mula sa Diyos. Kailangan kong sabihin ang lahat. Habang sinusuri ng mga doktor at nurse ang aking kalagayan, nagsimula akong magsalita. Nagsalita ako tungkol sa aking paglalakbay, tungkol kay Jesus, tungkol sa kung ano ang ipinakita niya sa akin, tungkol sa marka ng hayop, tungkol sa sistemang kumokontrol sa mga tao, tungkol sa kanyang pagbabalik. Sinasabi ko ito ng buong pananampalataya, ng buong katapatan, pero hindi sila naniniwala sa akin. Nung una, tinignan nila ako ng may pag-aalalang mga mata, na para bang kakagising ko lang mula sa pagkahibang. May ilang umiling, may tumawa ng mahina at may nagbubulungan. Ngumiti ang isang doktor, ngunit sa ngiting iyon ay awa. "You just went through a serious injury. Don't worry too much. Everything will be fine." Anya, na para bang isa lang akong baliw na pasyente, hindi ako sumusuko. Nang bumisita ang mga kamag-anak, nagpatuloy ako sa pagkukwento, umaasang maiintindihan man lang nila. Pero parang mga doktor lang ang reaksyon nila. May mga taong tumingin sa akin na may pagkalito, ang iba ay tumawa at ang iba ay nanunuya pa. "Mina, masyado kang nahulog. Magpahinga ka na, huwag ka nang mag-isip ng mga kabaliwan." Nararamdaman ko ang kalungkutan na bumabalot. Gusto kong sumigaw na totoo nga, nakita ko ng sarili kong mga mata pero walang nakinig. Hindi nila maintindihan ang pinagdadaanan ko. Para sa kanila, normal ang mundo, pareho pa rin ang lahat, walang dapat ikabahala. Pero alam ko kung ano ang naghihintay sa sangkatauhan.